Ligaya lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalangin ang batang manunubos, ating ngayong dalangin, ating ngayong dalangin, dalawit sambahin siya ang Panginoon. Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, matapos ang araw ng Pasko, ngayon po'y sinisimulan po natin ang oktaba ng Pasko. At sa unang araw ng oktaba ng Pasko, atin pong pinagdiriwang ang kapistahan ni San Esteban, ang unang martir ng Santa Iglesia. At upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ako'y panalangin panalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalala
Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalobong aming matularan ang aming pinararangalan upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ni San Esteban na marunong manalangin para sa mga umuusig na kalaban. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban, na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Pinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay
sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa Diyos nagliwanag tayo, ang pinagpalang totoo, sa ngalan niya'y naparito. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanuno sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga dahil sa akin. Ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano nyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan nyo. Ipagkakanuno ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsayo po muna po ang lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Pakibati po inyong katabi ng Merry Christmas. Po. Mga kapatid, ngayon po ay sinisimulan po natin ang oktaba ng Pasko. Bakit po ba may oktaba? Para maunawaan po natin. Ano ba yung oktaba na yan? Mga kapatid, kasi po, hindi po natin kayang ilagay sa isang araw lamang ang Pasko. Hindi lang po natatapos sa December 25 ang Kapaskuhan. Kaya po minarapat po ng simbahan na pahabain ito ng 8 araw. Ito po yung 8 araw ng pagdiriwang ng Pasko. Kaya po yung mga inaanak dyan na hindi pa nakakapamasko, pwede pa kayong mamasko. Kaya mga ninong at ninang, wala kayong ligtas. 8 araw kayong magtatago kung di kayo magbibigay ng aginaldo. Pero mga kapatid, bakit po hinayaan na 8 araw? Upang manamnam natin at lalong maisabuhay ang mensahe at diwa ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero matapos ang pinaka-araw ng kapanganakan, ito nga po pinagdiriwang natin sa unang araw ng Oktaba, ang kapistahan ni San Esteban. Si San Esteban po mga kapatid ay ang unang martir ng Santa Iglesia. Isa po siya sa 7 mga diakonong pinili
upang maglingkod sa ating simbahan. Si San Esteban po, mahusay mangaral at magturo. Kaya nga po, maraming nakikinig sa kanya. Marami siyang napapasok sa simbahan. Marami siyang napagbago para magbalik loob sa Diyos at akapin ang pananampalataya. Kaya lang po, sa sobrang husay ni San Esteban, talaga pong may mga tao na kukontra at kukontra para siya'y pahintuin at patigilin. Marami po siyang nakabangga na mga paring sa sinagoga at sa templo na yumayakap sa Hudaismo. At alam naman po natin na sa kasaysayan po ng ating simbahan, meron pong conflict ang mga unang Kristiyano at ang mga Hudyo. At gayon man po ang ginawa po ng mga Hudyo kay Esteban. Sinet up siya na nagtuturo ng mali. Kaya po, ang ginawa po ng mga tao at ng mga nagsakdal sa kanya, hinuli, kinaladkad, kung napakinggan po natin mabuti yung first reading kanina, at pinatay. At sa kanyang pagiging martir, siya po'y binato hanggang mamatay. Mga kapatid, ano po ang tinuturo po sa atin ng kapistahang ito ni San Esteban? Unang-una po mga kapatid, tinuturuan po tayo na magkaroon tayo ng pananampalataya na may paninindigan. Marunong ba kayo manindigan? Paano kapag nabahasahan ka na ng Bible ng ibang sekta? Paano kapag sinabi sumasamba tayo sa rebulto, tayo po mga deboto ng Nazareno, tayo po ay sumasamba daw sa kahoy na ito? Ano mararamdaman ninyo? Sumasamba ba tayo talaga sa rebulto? Kaya po mga kapatid, yan po'y kataga po sa atin. Paano yon? Bibitaw na ba tayo sa pagiging Katoliko? Wala ka ng paninindigan dito. Paano po kung meron ka nakagalit na kapwa mo lingkod na simbahan? Bibitaw ka na rin. Napagalitan ka ng pari. Alam mo namang may mali kang ginawa. Bibitaw ka na rin ba sa pananampalataya? Meron kang nakaaway na sa loob ng simbahan bago ka pumasok dito. Nawalan ka ng gana. Wala ka ng paninindigan. Iiwan mo na ang lahat. Mga kapatid, ngayon po, kung nakakaranas man tayo ng ganong sitwasyon sa ating buhay, tinatawagan tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng paninindigan sa pananampalataya. Kung ikaw ay meron talagang pananampalataya, ipaglalaban mo, mananatili ka dito kahit ikay nahihirapan. Ganyan po si San Esteban. Kahit maraming kumukontra, kahit maraming naging kaaway, hindi siya nagpadaig sa mga ito, bagkus lalo niyang pinagningning ang kanyang paniniwala at sampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, kung meron po tayong paninindigan, ano po ang ginawa ni San Esteban sa pangalawa nating punto? Pagtitiwala. Paninindigan, pangalawa po ay pagtitiwala. Si San Esteban, bagamat hindi siya ganong klase na may kapangyarihan tulad ng iba, wala siyang sundalo, wala siyang alipores, wala siyang tauhan, pero alam niya, ang lahat ng ito ay nanggaling sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Kung nagtitiwala ka sa Diyos, mga kapatid, meron kang paninindigan. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, ipapakita mo ang pag-ibig mo sa Diyos. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, kahit nahihirapan ka, nakakapit ka pa rin sa Diyos. Kaya nga po tiwala Ang taong nagtitiwala ay merong pananampalataya. Ang isang taong hindi naniniwala, kahit pananampalataya, hindi nakikita sa kanya. Kaya po mga kapatid, magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, sa huli pong punto natin, kung tayo po ay merong paninindigan at pagtitiwala sa Panginoong may kapal, marunong po tayong isuko ang lahat sa Kanya, to entrust everything to God. Alam niyo po, nung pong mamamatay na si San Esteban, nagdasal siya. Ipinagdasal niya ang mga taong papatay sa kanya. Ipinagdasal niya ang mga taong nagkasala sa kanya. At ito po ang mga salita niya bago siya mamatay.
Panginoon, inihahabilin ko sa iyo ang aking espiritu. Sino ang unang nagsabi nun? Di ba? Ang ating Panginoong Kristo, nung nakabayubay sa krus, Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang aking espiritu. Mga kapatid, marami tayong suliranin, marami tayong problema, marami tayong utang, marami tayong dinaranas, marami tayong binubuhat na krus parang Nazareno. Pero lagi mong tatandaan, isuko mo itong lahat sa Diyos. Dahil ang pagsuko ay hindi kaduwagan. Ang pagsuko natin ay pagtitiwala at paninindigan sa ating pananampalataya. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa tayong lahat magkaroon ng paninindigan, pagtitiwala at pagsuko sa ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, sa gitna ng panahon ng pagsasaya dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, ipinaaalala sa atin ang simbahan ng krus na inilarawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating panalangin para sa ating kapwa. Sa bawat panalangin nating tutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Atin nawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Ama, ang kalwalatian at kapangyarihan sa pamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, ipagkaloob mo nawa ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastor na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban.
Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa'min ay magbibigay buhay. O Jesus na manliligtas, tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagkapakasakit ni San Esteban ay maluwalhating dinarangal sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikay aming napapanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya iyong sarili amin nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Mysterium Fidei. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong San Jose, kaisa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron at si San Esteban, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang bayang buklod ng pag-ibig, sama-sama po nating awitin panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para po sa lahat ng tatanggap ng komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagpapasalamat sa napakarami mong bigay sa aming mga niligtas mo, pakundangan sa Pasko ng Pagsilang at sa pinaliligaya mo sa kapistahan ng martiran sa San Esteban. Sa pamamagitan din ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at pambansang dambana, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, ipinahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maling na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod at masunurin na tapat sa iyo na aming malulahating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po ang banal na misa. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigaya.